trabaho. Ito pa nakakatawa. Nagpapanggap sila na hindi sila takot sa INC. Pero, nakita nyo naman, hinaharang yung mga sasakyan sa South Luzon Expressway. Hinaharang sa Cavitex. Hinaharang sa NLEX dyan sa may Bukawi. O may nagsasabi, hinaharang sa sa may Balintawak. Hindi. Sa may Bukawi, exit pa lang. Oo. Inaano na sila, hinaharang na sila. Yung kaibigan ko, na nag-outing sila somewhere in the north, pabalik daw sila ng Maynila, naka-isang van sila, hininto daw sila ng mga polis. Okay? Hininto sila ng mga polis, as tinignan daw yung mga identification nila. And tinanong kung saan sila pupunta. Tinignan daw yung mga IDs nila, kung saan yung mga addresses nila. No, kung addresses nila is nasa Metro Manila, kailangan silang palusutin. But kung yung mga addresses nila, nung kanilang mga lisensya, ay, o mga IDs, or kung wala kang ID, tapos sa probinsya yung mo, diba? Pampanga yung mo, yung address mo. Napakarami pa daw nilang mga tanong. What are you gonna do? Saan ka pupunta? Kasi pinipigilan talaga nila na dumami yung mga tao diyan. So, pero alam mo, pinigilan nila yun Pero ang dami pa rin dumating. Sobrang dami pa rin dumating. At nakita mo naman kung gaano ka-organisado, gaano ka-disiplinado yung mga dumating diyan. Hindi ba? Nung hindi sila binigyan ng permit, lumipat sila ng Liwasang Bonifacio, and then, siguro nagdesisyon na yung pamunuan na, okay na, naipakita na natin. Kinabahan na yan sila, naipakita na natin kung gaano tayo kalakas. Sige, pahinga muna tayo. Pero alam nyo ba na ang INC, may narinig ako, na ano lang daw to, hindi daw nila tinapos yan dahil nakuha na nila yung gusto nila. Hindi. Tinapos daw nila yan kasi nga, naipakita na nila, nag-succeed sila, naipakita na nila kung ano yung gusto nilang ipakita. And then, kapag nagkamali talaga itong gobyerno na to, gulatan ulit. Parang pinakita nila that they are capable sa gulatan. Capable sila na mag-organize ng tahimik, ng sila-sila lang. Sila-sila lang to Kasi, walang nag-leak na information na magrarally sila. Even, tandaan ninyo the government has billions of in confidential intelligence funds. Maraming mga INC sa gobyerno. Maraming mga INCs na nandiyan sa police, sa military, pero hindi nag-leak na bigla silang magtitipon-tipon. As in, yung mga members nila, alas 12 daw ng madaling araw, bigla daw silang mga nakakuha ng mga messages na pupunta tayo sa EDSA ngayon na. So right there and then, nagkuha na daw sila ng mga gamit, tapos may mga designated na mga areas kung saan nandoon yung mga buses, and then itong mga taga Metro Manila, nagkanya-kanya ng punta dyan sa EDSA, and then boom, alas 6 ng umaga, saan ka makakita? Nag-text blast lang daw ang INC, ng alas 12 ng madaling araw o midnight, tapos alas 6 ng umaga, nakapag-organize sila ng ganyang karaming tao dyan sa EDSA, nakapag-paralisa sila ng 2 araw. Pinaralisa talaga nila yung Metro Manila sa 2 araw. Tandaan ninyo ang EDSA ang isa sa pinaka-importanteng kalsada sa buong Pilipinas. EDSA, napakaikling kalsada niyan. Pero napaka-importante niyan. Kung matatandaan ninyo or kung nalalaman ninyo sa ibang bansa, napaka-importante ng mga lagusan na tubig, di ba? Yung mga kanal, napaka-importante niyan. Anong ginagawa yung mga passages, di ba? Diyan sa Strait of Hormuz. Di ba? Ang ginagawa nila, binablock nila yan. Pag binlock nila yan, yung Strait of Hormuz, buong mundo maaapektuhan kasi majority ng mga langis ay nanggagaling dyan or dumadaan dyan sa Strait of Hormuz na yan. Kaya talagang pinag-aawayan nila yan at talagang dyan nagkakaroon ng blockade. Di ba ganito din sa EDSA, yung kaba ng EDSA na yan, bagamat maraming mga kalsada that goes around na kayang i-bypass ang EDSA, yung EDSA na yun, once na na-paralyze zone, once na nagbaha dyan, once na meron na disgrasya dyan at traffic dyan, talagang apektado. Tandaan ninyo, nag-set lang sila ng message ng alas 12, alas 6 ng umaga, nakapag-mobilize na sila, enough para 3 a.m. ang call time, 4 a.m. sa EDSA. Na imagine,
Alas 12 ang confirmation message, 3 AM ang call time, ganun sila kabilis. And then alas 4 nasa EDSA na sila kagad. Alas 6 buo na sila, nandoon na yung mga bus, nakaharang na sila kagad, di ba? So capable ang INC to do such, at yun ang nakakatakot kasi papaano kung pinlano pa nila yan ng mas matagal. Hindi ba? Papaano kung pinlano nila yan tas in-involve pa nila yung ibang mga organizations. Yan, sila lang yan. 'Di ba? Papaano kung nakipag-collab sila sa ganito, collab sa ganyan, collab sa ganyan. Imagine niyo kung gaano kalaki ang magiging perwisyo, at hindi lang ito dito sa Metro Manila, ha. Oo, maraming mga INCs sa iba't ibang mga parte ng Pilipinas. O papaano kung doon din magtayo din sila ng ganyan, hindi ba? So talagang malaking epekto ito, at naramdaman niya ng mga ekonomista. Palagay ko talagang nakipag-usap ang gobyerno sa kanila na itigil na yan, and probably nagkaroon niya ng deal, pero hindi deal na babayaran namin kayo para huminto kayo, or hindi namin ididemanda si Marcoleta para huminto kayo. Hindi yun ganun. O deal ito na aayusin na ng gobyerno moving forward kung ano man yung mga dapat nilang ayusin. At kung makikita ng INC na na mangloloko na naman yung gobyerno na yan, they can easily, hindi ba? O tsaka they can easily organize yung mga ganito. At isang patunay din ito, kasi gusto nilang pasukin di ba? Gusto nilang pasukin yung yung INC. Gumagawa sila ng mga paraan para magkaroon sila ng reason para pasukin ng INC. Kung matatandaan ninyo yung KOJC, gumawa sila ng paraan para pasukin yung KOJC, di ba? Ang sabi ng ng police, pumunta doon sa compound ni Pastor Kibuloy, tapos nag-search ng mga properties, nag-issue ng warrant ng ibang tao. Kesyo doon daw nagtatago si Pastor, kesyo doon daw nagtatago yung tao na yon, and so on and so forth. So, ganun din ang gagawin nila dyan sa INC. Na dyan daw nagtatago si Bato de la Rosa, may mga ganito, may mga ganyan. So gusto talaga nilang pasukin yan. Then pinakita lang ng INC na you cannot do that. You cannot do that sa amin. Kasi ganito kami. And magkakaproblema kayo ng malaki. Parang pinakita na nila yun hindi ba? So ayan na yan mga bossing. Huwag kayong masyadong isip ng negative na marami, kasi pinapakalat siya ng mga troll army na na mga double agent, o kunyari mga DDS, pero hindi, magseset sila, maglalabas sila ng isang idea na ba't biglang huminto ang INC, kasi sila hanggang Liwasang Bonifacio hindi ba? Akala natin sa may Liwasang Bonifacio magbubuo na doon, ang dami na, tapos magmamarcha na sa hindi, wag kayong ganon. 3 araw lang siguro talaga, kasi for the longest time ganun lang talaga sila Yung una nila is isang araw, yung kay Amy Marcos supposedly 3 araw yun Inano lang nila. Kinat-short lang nila to 2 days. And then ngayon, ang hinihingi nilang permit hanggang sa pangatlong araw hindi binigay sa kanila. Kaya tinapos nila yung kanilang plano of 3 days hanggang doon sa Liwasang Bonifacio. Hanggang sa tinapos na nila. Kaya nila mag-organize. And kinabahan. Kahit naman sabihin ng gobyerno, hindi sila kinabahan. Kinabahan sila. Kasi kung hindi sila kinabahan, wala sanang mga troll army na nagtotroll sa kanila. Yung mga dilawang tae sana, hindi sana nagyayabang. Na sabi ba naman nila, lalaklakin daw nila lahat ng dinuguan para daw ma-offend ang INC. Hindi mo kayang i-offend ang INC. Yung INC and KOJC, hindi mo kayang i-offend yan kasi malalim ang kanilang koneksyon pagdating sa paniniwalang spiritual. Oo, hindi ba? Kung ano-ano na nga yung tinawag ninyo kay Pastor Apollo Kibuloy, natatandaan ninyo. Kung ano-ano ang tinawag kay Pastor Apollo Kibuloy, pero nakita nyo naman yung KOJC palakas ng palakas. Yung KOJC, parami yung conversions, yung yung nagpapabinyag sa kanila. Ganito din sa INC. Di ba? Yung INC, tinatawag nyo na kulto, tinatawag nyo na ganito, na ganyan, kung ano-ano. Pero kita nyo naman, di ba, ang lakas-lakas pa rin ng INC. Nakita nyo naman na yung mga tao, mga naniniwala sa INC, hindi naman nila kinakaya that they're members of INC. So, yun dalawang dalawang simbahan yan dito sa Pilipinas na talagang masasabi mo na malakas ang kanilang paniniwala sa kanilang leader, and at the same time yung kanilang faith o yung kanilang paniniwala sa kanilang simbahan ay napakalakas. KOJC and INC.
Oo, matibay na matibay ang dalawang simbahan na yan. Na kung yan dalawa ay magsasama, nako, unstoppable yan mga bossing, maniwala kayo. But then again, itong ginawa ng INC is, to me, okay yan. And may na-receive din ako na, na isang information coming from a very reliable source, na ito daw INC, pag kumilos daw sila, organisado talaga, planado. Oo. Magpapahinga sila, pero aatake sila ulit, magpapahinga sila, pero aatake sila ulit, di ba? Kasi ganun yan eh. Sabi nga nila, Rome was not built in 1 week or in 10 days. So, di ba? Yan? So, yung yan, sabi nga, regarding dinuguan, chicken na yan sa amin, yung joke na yan. Oo, wala na yan sa kanila. Kahit nga yung di ba, yung mga kapatid naman natin na Muslim, di ba? Yung hindi nila pagkain ng baboy, issue sa ibang mga pagka aasarin mo daw ang Muslim, kumain ka ng baboy. Wala na yan sa kanila. Kung gusto mo, kumain ka ng baboy. Ikaw, kung gusto mo, kumain ka ng dinuguan. Laklakin mo lahat ng dinuguan sa buong mundo. Walang problema yun. So long as hindi sila yung papakainin mo ng dinuguan. Di ba? Ganun yan. Yung iba mga nagsasabi na kulto, na yan. Hindi na naiinis ang mga INC dyan. Hindi na naiinis ang KOJC kapag tinatawag sila na kulto. Kasi, naman yan eh, normal lang yan, ganyan talaga. Sa lahat ng mga grupo, organisasyon, sa lahat ng mga maunlad na organisasyon, talagang merong mga maninira. Usually, ang mga maninira, yan yung mga inggit. Kaya yan. Sige, maybe ang objective ng INC, pababain si Bangag during the rally. Pero I think, pinakita ng INC ang volume. Hindi, Kate, hindi yun ang objective nila. Malinaw na isinisigaw nila yan na we are one sa corruption, anti-corruption, transparency, accountability, yun sila. Inaano nila yan. Inaano nila yan. Sinasabi na nila yan. Hindi yan para kay Manalo, hindi yan para kay Inday Sara, hindi yan para kay Cayetano, hindi yan para kay Marcoleta, hindi yan para kay Inday Sara, hindi yan para kay Pangulong Duterte na nasa ICC. General po yan. General yan na ang INC, nagbuo sila ng rally na yan para iparating sa pamahalaan that we know. Iparating sa pamahalaan that we are powerful. Iparating sa mga politicians sa 2028 na kayang-kaya natin to. Na kayang-kaya namin kayong hindi panalunin. Na kapag wala kami, mahihirapan kayong manalo. Wala ang endorsement namin, mahihirapan kayong manalo. Oo, ganun yun. And may mga nagsasabi naman na, in-endorso nyo yan eh. Tinulungan nyo yan manalo eh. Bakit ngayon nagrarally kayo? Ganun nga, mas lalong-lalo na kailangan mo na baguhin yung pagkakamali mo. Halimbawa ako, Iglesia ni Cristo, inutos ko sa aking mga membro na iboto si Bongbong. Tas pag binoto natin lahat si Bongbong, nanalo si Bongbong, nagdemonyo si Bongbong. Tayo bilang isang nagkamali at ipinahamak ang ating bayan, dapat tayo mismo yung kokorek ng pagkakamali na yun. So it is just right. It is just, yun nga, tamang-tama yun na ang INC, ang kauna-unahan na bumaliktad at magmanawagan dahil nga napakarami ng kanilang mga miyembro na nag-upo dyan sa mga kandidato na yan, dyan sa posisyon, sila mismo yung dapat. Di ba? Parang tayo rin. Tayo yung bumoto para mapunta sila dyan sa kapangyarihan. Dapat tayo din ang magsama-sama para alisin sila sa kapangyarihan because tao ang naglalagay sa isang politiko, tao rin ang mag-aalis sa isang politiko. Di ba? Ganun yan. Kaya walang problema yun. Marami rin naman na mga dating ibinoto si Bongbong Marcos na bumaliktad na ngayon katulad ni Chavit Singson. Kasi nga nakita mo na may mali. Ang pangit dito is nakita mo na nga napalpak siya, nakita mo na nga nasalot siya, pero sinusuportahan mo pa rin siya. Yun ang kulto. Yun ang kulto, yun ang kabubuhan. Yung nakita mo na walang proyekto. 18 trillion na ang utang ng Pilipinas. Ang daming droga. Hindi naman nag-improve yung lahat ng mga hindi naman nag-improve yung lahat ng kanilang mga services. Hindi naman nadagdagan yung wealth ng Pilipino. Hindi naman inangat yung buhay ng mga Pilipino. Sumablay naman siya sa
sa kanyang pabahay. Sumablay naman siya sa kanyang mga tawag dito hangarin sa agrikultura. Sumablay naman yung kanyang pagmamanage ng ekonomiya. Sumablay lahat. Sumablay pati yung kanyang pagmamanage ng krisis sa langis. Lahat sablay. O hindi ba? So, it's just right mga bossing na yan. It's just right na magsalita tayo dyan. And yung mga bobo na mga nandiyan dyan sa comment section, ng mga troll army nila, kabadong-kabado na yan. Kabado na yan kasi pag nawala si Bongbong, wala na silang pera. Wala na magbabayad sa kanila. Wala na magbibigay ng barya sa kanila. Balik bote dyaryo na naman sila. Balik patay gutom na naman ng mga hudas na yan. Kaya, pabayaan niyo yung mga nasa comment section, dagdag views yan at saka dagdag engagement yan. Hindi ba? O kaya kalma lang kayo mga bossing. Kalma lang mga bossing dahil yan. Darating din tayo dyan, nararamdaman na nila yan. Medyo kabado na yan sila. Kaya nga panay ang statement ni panay ang statement ni Claire Castro, kaya panay ang statement ng mga makakaliwa. O yun ang pinaka nakakasuka mga bossing. Nakakasuka talaga. Yung dating mga galit na galit sa mga Marcos, pero ngayon mga tuwan-tuwa na sa mga Marcos. Yan ang pinaka nakakadiri. Pero maganda yung sinabi ni Amy Marcos hindi pa rin mga Marcos loyalist mga yan. Hindi pa rin sila mga Marcos. Galit pa rin sila sa mga Marcos, pero sinet aside lang muna nila yon. Kasi mas takot talaga sila sa mga Duterte. Mas takot talaga sa kanila. Mas takot talaga itong mga makakaliwa at saka itong mga dilawan sa mga Duterte. Kasi nga, unang-una sa lahat, inubos ng mga Duterte yung mga kamag-anak nilang adik. Pangalawa, inubos ng mga Duterte yung mga makakaliwa na yung mga rebelde sa bundok, inubos nila yan. Hindi nila inubos yan para patayin kasi napasuko nila yung karamihan dyan. Tapos hindi pa nakapagnakaw ang mga yan. Hindi pa yung mga cronies nila hindi nagsiyamanan. So, yung mga money launderer nila nahirapan maglaban ng pera dahil nga malupit magbantay ang mga Duterte. May mga nakalusot, hindi perpekto, pero napigilan. Oo, alam niyo yun nga yung sinasabi ko nga noon na rubber band syndrome. Di ba? Yung nahigpitan, tapos biglang napalitan yung leadership, binukas, pinutol yung goma, and then bumulwak. Ayan na nga ngayon. Bumulwak na nga ngayon yung lahat ng kasamaan sa Pilipinas. Bumulwak na ngayon na si Bongbong Marcos ay wala talagang alam at ito na nga, naglabasan lahat ng mga kriminal, mga addict, and so on and so forth. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
Pili